Oh, pumunta sa pamahalaan, maswerte kayo. 1 day lang ang permit dito ngayon sa Maynila. Nag-apply, pag-apply, yadba. Ayan. Oh, tapos kinabukasan bukas. Oh, negosyo sila ulit. Yun yung punto ko. Oh, ngayon, ano ang maliwanag ba sa atin na ang dahilan kung bakit tayo'y sinara pala ay hindi doon sa isang tolongges na banyaga na nagtinda ng illegal na karne. Maliwanag na ho yan. Opo. Ang tanong ko po, Sige lang po. paano nyo po ba kami masasakluluhan? Kasi, kumbaga, hindi naman namin alam, nagbabayad naman kami kung ano ang hinihingi ng gobyerno po. Katulad nung sinasabi nyo po na wala naman na paso na ang prangkesa, sa amin, sa mga manininda, Asan yung first reading? Sige lang po, nakikinig po. sa aming mga manininda, ang hinihiling po namin sa inyo kung ano ang maisasaklulo nyo po sa amin. Sa katunayan po sa ngayon, para kumita lang, mga ilang oras nasa kalsada po. That I understand. Kaya kayo nandito ngayon. Opo. The mere fact na nandito kayo ngayon, Sabado, dapat lumolog to na ako. Ayan. Pasensya na po. Hindi nga, yun yung point ko eh. Kasi, kaya para makita nyo talaga kung sino tunay na nagmamalasakit eh. I mean, hindi nyo talaga maiintindihan yan sa salita lang. Oo. Kaya nga ako nandito, kaya ako hiningi ang oras ninyo lahat, magsama-sama tayo lahat dito. Dahil ganyan nga sa kwento nyo na yan. Yung mga ganyang kwento. So wala kayong franchise, nagbabayad naman kayo. Opo. Nagbabayad kami ng lisensya, nagbabayad po ng kung anong bayarin. Na Yung kailangan normal lang po. na bayad. Opo. Nay, o kayo naman. O sige. Sige, Nay. Sige lang. Opo. Mayor, Opo. kasi po ang mga tindera nagbabayad po ng municipal license. Itong 2019, marami pong bayad. Tama naman. Ang prangkesa po, hindi namin alam na Hindi sinabi sa inyo. Hindi po namin alam. Kaya hindi ako magtataka na ang chismis sa inyo, napag-usapan nyo, bayad naman kami. Wala naman kaming utang eh. Dahil nasa nahuli yung isang tolongges na yun, damay na kami. Hindi. Siya ang nag-trigger. Na nakikita, wala pala tayong franchise. Ano ang good news sa Maynila? Bagamat wala kayo pang prangkisa, ang good news, nagbabayad naman kayo. May bayad po kami Kaya nga, ng dahil dati municipal naman kayo may license. prangkisa Opo. na retired lang. Expired. Di ho ba? Kasi gusto ko maliwanag sa damdamin natin. Kasi meron yatang isang dinner, isang Chinese na babae, nagsabi, mali daw yung sinara yung palengke kasi nahuli lang yung karne. Sinara na yung palengke. Una, sa totoo lang, pwede. Sa totoo lang, pwede. Pero hindi yun ang dahilan ko, kaya natutulog ako ng mahimbing. Kasi hindi pang-api yung dahilan. Isinasa tama lang yung mali. Lalo na kayo, may edad na kayo, di ho ba? Pinapangaralan nyo yung mga anak, mga apo, na maging makatwiran. Sa totoo po, Mayor, talagang alam namin na ang mga konsehal, kayo, napakaganda ng ginawa sa City of Maynila. Halos lahat po kami, kayo ang ibinoto namin, pati ang mga konsehal. Pero dun po sa pangyayari ngayon na magpapasko, maraming tindera na hindi makapagtinda, na ang marami naman ho, bayad ng municipal license. Pero yun nga pong sinabi nyo na ang prangkisa hindi bayad, hindi po namin kasi alam. Kaya yan. Pero inaayos po nitong aming may-ari ng palengke ang pagbabayad ng prangkesa. Sa naririnig po namin din. Kaya siguro, Mayor, pinakamaganda, tulungan mo na kaming makapagtinda. Kasi sarado ang palengke. Nasa karsada kami, hinuhuli. Huwag kayong mag-alala. Basta narinig niyo naman sinabi ko kanina. Maghahanap tayo ng solusyon ngayong araw na ito para walang masayang na oras. Mayor, inaasahan namin yan para sa mga manininda at salamat sa mga konsel na talagang tumutulong sa amin
Dahil sa totoo lang po, alam namin hindi nila kami pababayaan. At sila ang lumapit sa inyo para tulungan nyo kami. Mayor, salamat po. Ay, sige po. Si Majority Floor Leader, Joel Chua. Siya po ang swerte ng 3rd District dahil Majority Floor Leader, taga 3rd District. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. Mayor, i-report lang po namin. Yung application po kasi ng franchise po nila, nasa committee level na po ng Committee on Franchise. Di palakpakan. Kaya lang, ito po ang hindi po, dahil po sa nangyari po, hinold po namin yung committee hearing. Dahil pag ginran po namin sila at may nangyari, kayo po mayor ang mananagot sa taong bayan. Hindi naman nila alam yun eh. Ayun. Kaya sa totoo lang, nung nagkaroon po ng problema dito, kasi po, ang pagbibigay po ng prangkisa, ito po ay pribileyo. Hindi po ninyo ito karapatan. Ito po ay pribileyo dahil ang palengke... Attorney Joel Chua, ako ba'y pipirma doon sa ordinansa? Opo, Mayor. Sa pag kami nagkamali, sakote din ako. Makakasuhan po kayo, Mayor. Para at least alam nyo lang, importante kasi kani-kaniyang responsibilidad. No? Sige, tuloy mo, Majority Floor Leader. Kaya po tayo magbibigay ng prangkisa. Kasi ang nakalagay po sa batas natin, ang pagbibigay po ng prangkisa ng palengke, na karapatan po ng syudad yan. Dapat po, titignan ng syudad, ang bibigyan ng prangkisa, lahat po dito maayos, safe, ligtas ang taong bayan ang mamimili po dito. Dahil oras na po na nagkaroon po ng aberya dyan, ang alkalde po ng lungsod ng Maynila ay magkakaroon po ng pananagutan sa taong bayan at sa batas. Kaya maaring iniisip natin na para bang, siyempre, hindi ko naman kayo masisisi, kailangan nyo iraos ang inyong mga pamilya, napagaharimunan lang ba? Pero kasi, pag wala talagang pagsasaayos, mas maraming mapapahamak. Mayor, parang ano lang po yan, para mas madali po nilang maintindihan. Para lang po tayong magbibigay ng lisensya sa isang taong hindi marunong magmaneho. Patay. Opo. Kaya akala ng mga driver yung lisensya karapatan eh. Hindi. Pribilehiyo yun. Para mo sinabi, doktor ng utak, bituka, doktor, ito ang lisensya mo. Di ba? Binibigay yan ng Estado eh. Nag-aral pala siya sa University of Recto, Bayay Isitan. Yung tapat nun. Tanong, biniyak ngayon yung katawan mo, gustong biyakin mo katawan mo ng doktor na may lisensyang walang bisa. Yun. Ngayon, maliwanag tayo. Di ba? Na kaya minsan, wala ring masama na kaya hindi nyo napansin, lagi ako nananawagan sa inyo. Natulungan nyo ako, hindi ko kaya mag-isa ng pagsasaayos. Kasi gusto ko, habang buhay na panatag ang tao eh. Dahil yung pagpapatupad, pantay-pantay. Sige. Ngayon naman, di alam na natin. Alam na natin layunin, alam natin naging suliranin. Yung pala ang suliranin. Hindi naman pala yung kuskus balungus lang. Hausyaw o kiyaw-kiyaw. No? Hindi pala. Meron pala talagang malalim na suliranin. Tanong, anong solusyon? Anong gusto nyo? Ako, nung tinawag ko kayo, at the back of my mind, meron na akong solusyon. Kaya lang, hindi nyo naman hinihingi,
Kaya nilalambing ko lang kayo. Hindi, I always wanted to, may awa ang Diyos, ipinalalangin ko nga yan. Na sana bibigyan ako ng Diyos ng lakas ng pangangatawan at malawak na kaisipan para maunawaan ng lahat. Kasi ako talaga, hindi naman po sa gusto ko lang maisaayos kayo. Huwag nang para sa inyo, para sa anak nyo na lang. Yung next generation. Kasi yung problema ngayon, resulta lang yan ng mga nangyari kahapon. Kaya yung kadugyutan natin, kaguluhan, kani-kaniya, ay mga bagay na nakagisnan natin sa nakaraan. At yan naman ang bagay na ayaw kong mamanahin ng anak natin. Gusto ko bagong Maynila naman ang makita nila. Now, sino ang gagawa noon? Sila bang mga anak natin? O tayong may mga kakayanan ngayon? Di ba? Tayo. Wala namang iba. Kaya pinipilit ko talagang ipanawagan sa taong bayan. Magtulong-tulong tayo na ayusin tong syudad na to. Unti-unti naman na eh. Di ba kayo nalulugod na nababalita ulit ang Maynila? At saka ang pagsasayos, kaliwat kanan ha, hindi nyo napansin? Walang humpay. Walang humpay. Hindi na nga yata natutulog ang gobyerno eh. I mean, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kasi mamamayan naman namin kayo, you deserve to know. You need to know. Di ba? Kaya